So sige, para lang tapusin na natin yung kwento dyan sa marriage certificate na yan. At ito po yung malala, Mayor. Nung pina-check ko po, wala pong record ng kasal sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist? Ha? Itong dalawang taong ito, na according to the documentary evidence have 3 children, but according to you, Mayor, have only 1 child, apparently don't even exist. So hindi ko maklaro, lumalabo po yung kwentong buhay ninyo. Ha? Next question, ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino, o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na sa iba't ibang pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Fujian. So tama yung lumalabas sa social media na taga Fujian sila. Okay? So ayan, mga social media posts. At babalikan ko yung Fujian mamaya. Okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po eh. And the Chinese national cannot have 2 citizenships. Yes. Wala po silang dual citizenship. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport? Pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya. So, naintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Your Honor, yung tatay ko po ay Chinese passport holder. At siguro po, Your Honor, maganda rin po na i-check din po natin dun sa birth certificate ko po kung ano po yung mga naka-attach po na documents po sa kanila. Walang problema sa pag-check sa attachments at itatanong din po namin yan mamaya. Pero ang tinatanong ko po, bakit siya ay Chinese national with a Chinese passport at dahil wala silang dual citizenship, hindi siya pwedeng simultaneously Filipino citizen. Pero ang citizenship niya, pangalang Angelito Guo sa inyong birth certificate, ay Filipino siya. So bakit contradictory? Kung baga yung isa ay totoo pero yung isa ay kasinungalingan. Bakit po ganyan? Your Honor, ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Okay, so babalikan po natin talaga yung misteryosong birth certificate na yan. Na bagamat hindi kayo ang naghanda, pero nung umabot na po kayo sa age of reason, sa legal age, lalo na naging local government official pa kayo, eh dapat talaga naiklaro, matagal na. And Mayor, I am sorry, but even your revised story, no, yung napanood po naming lahat sa media, sa balita, parang hindi rin po totoo. Your birth certificate is riddled with holes. And if your birth certificate is the basis of your citizenship, so pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung Chinese ang tatay ninyo, based on your own self-declaration, well, sa ilalim ng 1973 Constitution, na yan ang umiiral na konstitusyon nung taon ng inyong pagkapanganak, 1986, kailangan Pinoy si nanay nyo para maging Pilipino rin kayo. Pero itong Amelia Leal, whoever she is, kasambahay ba o nanay ninyong tatlo, is a person with no birth record. So how can you derive citizenship from a woman whose very existence is questionable? Yun. Paano ba namin paniniwalaan, Mayor, kung saan galing yung inyong identity at citizenship? Kung ganito pong kagulo at non-existent pa nga yung ibang mga documentation sa inyo. Your Honor, lumaki po ako, nadala-dala ko po. Nung 2005 po, minigay po sa akin yung birth certificate ko po. Alam ko po ako ay po isang Filipino. Lumaki rin po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Well, kung sinasabi niyong lumaki kayo, alam niyong Pilipino kayo, kailangan backed up yan ng documentation. Bilang government official, alam nyo yan. At kapag kumukontra sa isa't isa ang mga dokumento or non-existent yung mga importanteng dokumento, nagiging kaduda-duda yung sinasabi nyong mga identity at citizenship. At earlier, no, kung sinasabi nyo na hindi kayo sinungaling,
Kung hindi kayo ang sinungaling, ibig sabihin yung tatay nyo ang nagsinungaling. Nagsinungaling siya sa birth certificate nyo at itatanong po namin yan mamaya. Ngayon, Mayor, sabi nyo, hindi nyo po kilala yung mga kapatid nyo. Actually, to be exact, sabi nyo, di kayo sigurado kung sila ay mga kamag-anak nyo. Do you still maintain this, Mayor? Your Honor, pakiulit po. Sabi nyo kasi sa akin noon, nung pinakita ko yung mga dokumento na nandun yung mga pangalan ni na Sheila L. Guo at Seaman L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Seaman Leal Guo, at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Kapatid nyo sila. Talagang kapatid nyo sila. At hindi lang po dahil sa birth certificate. Mamaya ipapakita po natin yan. So, ito na po. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo. Nina Sheila Guo at Seaman Guo. Ayan. Hindi po kaunti. Lahat. Kayong tatlo ay magkakasama. Tapos, ito naman po, ang mga travel records ninyong dalawa ni Sheila Leal Guo, showing you traveled at least 3 times together. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila at pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Ayaw nyo silang madamay, pero napakadali naman naming i-check. Kasi of public record, itong mga public documents na ito, actually lalo silang nadadamay sa inyong pag-iwas, sumagot, or pagbigay ng sagot na hindi pala totoo, kundi mga kasinungalingan. Okay, Mayor, dako na po tayo sa Baofu. So, please help me understand this. No? Sabi nyo, kayo po ang bumili ng lupa kung saan nandoon ngayon ang Zunyuan na dating Hongsheng. So, pero alin po ang nauna? Ang pag-incorporate ng Baofu o ang pagbili nyo ng lupa? Kasi sabi nyo po sa interview nyo, 2018 nyo binili yung lupa. Pero bakit ang mga titulo ay lahat sa pangalan ng Baofu na nung 2019 lang incorporated? Ha? At ang deed of absolute sale sa lupa ay sa pagitan ng Baofu at ng mga private owners noon. So, ito po isang example nga. Absolute deed of sale. Oh. Baofu, tapos yung dating private owner. So, ano ba ang alin ba ang nauna? Baofu ba o yung pagbili ng mga lupa? Your Honor, nauna po yung pagbili po ng lupa. Yung lupa po, nabili ko po sa mga private po na tao. Installment ko po binili sa kanila. Tapos nung pumasok po ang Baofu, pumasok po yung mga Chinese po na investors po. Yan po yung naging pinakapuhunan ko po sa kanila. Kaya diretso na po yung naging transfer po ng title. So ngayon, sinasabi nyo na unang ma-incorporate ang Baofu, sumunod yung pagbili ni nalang lupa? Hindi po, Your Honor. Nauna po yung lupa po. Kasi nabili ko po yung lupa po na installment. Kailan nyo binili yung lupa? 2018. 2018? Opo. So, bakit Baofu ang pangalan dito? Hindi pangalan nyo at yung dating private owner? Direct na po yung naging transfer po, Your Honor. Hindi po siya deed of sale, ano tawag doon? Contract to sale po. Ang naging kontrata po namin doon sa private owner po. Okay, and in fact, may kopya nga kami ng may kopya ba kayo nung contracts to sell na nakasulat doon na Alice Guo ang buyer? Your Honor, meron po. Pwede nyo bang i-furnish sa komite ang kopya niyan within opo. the day? Within the day, opo. Alright, salamat, Mayor. Kaya lang, okay, iintayin ng komite yung documents na yan. Pero what this still looks like to me is that yung Baofu ang unang binuo, tapos ang Baofu ang nag-acquire ng real estate. And based on this one example of an absolute deed of sale,
na nabili nila sa private buyers dahil hindi pangalan nyo yung nandito eh. Hindi kayo party sa transaksyong ito. Hindi yung sinabi nyo nga na nagbebenta kayo ng baboy sa Clark, natalisod mo lang sila na mga may-ari ng restaurant, tapos sinabing parang, hey guys, ba't di nyo nalang gamitin yung lupa ko? Kasi parang yun po yung pinapalabas ninyo. This, just one copy ng absolute deed of sale ay pasisinungalingan yung sinasabi niyong bahaging iyon ng kwento dahil lumalabas dito ang nag-transact ng sale ay hindi kayo, kundi yung Baofu na at yung private owners. Your Honor, mag-provide po ako ng copy po sa inyo. Doon sa previous owner po, kung di po ako nagkakamali, mga Cruz po yata yung last name po nila. Meron po kaming kontrata po na nakapangalan po sa akin. Conditional sale po kasi installment ko po binili yung lupa. At So you, alright, ano po yun? Opo, Your Honor. At nung nakausap ko po sila, pinadirect na po yung transfer po. Kasi yun yung naging pinaka-share ko po, yung lupa po nung tinayong compound po na Baofu. Naka-reflect ba sa contract to sell na isusumite nyo sa komite yung condition na sa deed of absolute sale, hindi na ang pangalan nyo ang lalabas, kundi yung Baofu at yung dating private owners? Meron po akong copy po noon, Your Honor. So, titignan po ng komite yan, Opo. i-expect po namin, i-submit nyo sa Opo. amin within this day. Opo. And bakit ko po kinukulit itong puntong ito? Bakit important distinction ito? Kasi yung mga incorporators, co-incorporators nyo sa Baofu ay akusado at convicted ng criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. Ito po yun. Kaya duda talaga po ako, Mayor, pasensya na pakalat-kalat lang sila sa Clark, nagpapatranslate sila sa inyo, at naisipan mo lang na i-alok ang lupang nabili mo na. What it really looks like to me ay Baofu was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities, and it was part of a synchronized and coordinated plan all along. Buying land, opening up a POGO enterprise, maximizing our flawed regulatory system to abet scams, human trafficking, money laundering. And in just a few moments, I will show more evidence of this. Pero at this point, Mayor, alam niyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa Baofu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon to sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. At after po ako mag-divest po ng 2021 po, wala na po akong alam sa kanila. Kahapon po nakita ko po doon sa Facebook post niyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore at nag-research po ako through Google din po at nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po doon sa money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman gawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo? Nagtatanong nga yung mga tao, ha? Mula piggery, papuntang Pogo, parang ang laking multiplied many times over. Hindi ba dapat nag-due diligence kayo? Kasi ang laki ng ipapasok nyong equity. Yung mga lupang sabi nyo, binili nyo on installment over the years sa mga private owners, hindi po maliit ang 7.9 hectares, halos 8 hectares. Hindi ba kayo nag-due diligence sa makakasama yung mga co-incorporators? Sorry mama, hindi ako negosyante, pero alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakatao ng mga co-incorporators nila. After matanong sila sa isang Senate hearing sa Facebook, due diligence dapat, di ba? Sa mga dokumento, sa mga government agencies natin. Your Honor, bago po nangyari po yun, ang kausap ko lang po dyan, si Huang Ziyang. Siya lang po yung kausap ko po. At ang katwiran ko po that time, since akin naman po yung lupa, majority po na sa akin, wala po mawawala po sa akin. At nung huli na lang po, naging POGO po yan. Nung una, primarily po, ang usapan po na project po ay housing. Yun po yung unang pinag-usapan po namin ni Huang Ziyang. Si Huang Ziyang po, nakilala ko po siya sa Clark na marami po siyang restaurants at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin. Mabait naman po siya. At in-offer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa Bamban. Well, medyo, okay.
Inuulit nyo yung ilang mga detalye dahil gusto nyo ngang maintindihan namin sa ganyang perspective yung kwento. But lalo lang dumadami po yung things that don't add up. Balikan ko lang po yung sabi nyo kanina, kinonfirm nyo taga Fujian, si father ninyo. Alam nyo po ba na ang kasama nyo sa Baofu ay mga taga Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga Fujian sila? Hindi ko po alam taga Fujian sila. Ang alam ko po si Huang Jiyang, hindi po taga Fujian taga somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Jiyang. Mayor, kahit hindi pa kayong mayor noon, pero again, sobrang malaking pagkukulang sa due diligence. Hindi nyo alam taga saan yung mga co-incorporators ninyo. Sapat na sa inyo na si Huang Jiyang, alam ninyo ay taga Xiamen. Hindi nyo alam na taga saan yung ibang mga co-incorporators ninyo? Yung dalawang co-incorporator po, Your Honor, ang nagdala po sa kanila si Huang Jiyang. Well, okay. Sabi nyo si Huang Jiyang lang ang kausap nyo. Pero si Huang Jiyang, di ba fugitive din siya? Matanong lang sa PAOK. Yusek Cruz, will it be you to answer? Ang tanong ko po kay Mayor ay, di ba, yung nag-iisang co-incorporator nila sa Baofu, na kilala nila ang pagkatao, Huang Ziyang, di ba fugitive din siya? Yes, ma'am. Yes. Actually, ma'am, the subject po ito ng manhunt natin. Right. And this is the person who has 3 passports na pinakita po namin nung nakaraan. Okay, so so sorry Mayor, no? Bukod sa ibang co-incorporators nyo sa Baofu na hindi kayo nag-due diligence, alamin ang background nila. Kumbaga, hindi most innocent si Huang Ziyang kasi sila ay subject pala ng manhunt at may passport holder ng 3 bansa. Sino namang honest broker ay may hindi lamang 1 o 2 passport pero 3 pa? Your Honor, nalaman ko po na meron po siyang 3 or 4 na passport po dun sa last Senate hearing. Nakikita ko naman po siya, labas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. So again, Mayor, no? Lumalabas, wala kayong alam sa kahit sino sa co-incorporators nyo sa Baofu. Ewan ko lang sinong negosyante ay papasok sa napakalaking kaperahang negosyo na walang alam sa background ng ipagkakatiwala ng mga lupa, pangalan, kahit bilang private person noon, at umabot nga sa ngayon na mayor na kayo. At sabi nyo rin, Mayor, sabi nyo din na wala kayong business interests sa Zunyuan. Do you stand by that statement? Yes po, Your Honor. Your Honor, clarify ko lang po. Nung magkasama po kami sa Baofu po, hindi ko po talaga alam siya po ay isang fugitive. Nakilala ko po siya sa Clark, pero hindi ko po alam siya po ay isang fugitive. Labas-pasok naman po siya ng bansa, nakakakwentuhan, nakakausap naman po. In fact po, yung naging record po niya pagbili po sa akin ng baboy, maayos naman din po. Kaya nagulat na lang din po ako dun sa last Senate hearing po na siya po ay isang fugitive po. Well, di ba sinasabi although tungkol sa batas ito na ignorance of the law excuses no one, kaya ako balik sa due diligence kasi kung tayo na nagtatrabaho sa gobyerno, dapat nag-exercise ng due diligence, kayo rin naman dati sa private sector, dapat may due diligence. Lalo na ganyang kalaking pera ang pinag-uusapan at yung equity nyo pa na mga lupa na nagko-constitute ng halos 8 hectares. At matanong ko po, Mayor, sino naman po si Nancy Gamo? Nancy Gamo po. Ano po yung ano po niya? Tinatanong ko po sa inyo, sino po si Nancy Gamo? Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Well, one Nancy Gamo has been identified as representative of Zunyuan. Ang problema niyan, Mayor, itong si Nancy Gamo has been involved literally in your businesses. No? Isa-isahin ko po ha. 3 Lin Q Farm Incorporated. Yung nag-apply, alam ko na. Naalala ko na. QJJ Slaughterhouse. QC Genetics. Pati itong Siopaw Bulilit. QJJ Smelting Plant. By the way, 2012 pa. So mula Siopaw hanggang smelting. And you know what's most troubling about this, Mayor? It's not only that
I'm sorry, you lied. Hindi lang nagsinungaling kayo, pero kayo yung approving authority para sa Zunyuan dahil mayor na kayo noon. Na itong lahat, tulad ng Zunyuan, Representative si Nancy Gamo at siya naman ay involved sa bawat isa sa mga businesses nyo dito. So itong dapat maimbestigahan for conflict of interest, no? At posible paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. At ikabit naman natin itong mga ito sa Hongsheng. Kasi mukha namang magkakabit-kabit lahat eh. So to repeat your testimony, hindi po kayo involved sa Hongsheng, sabi nyo noon. Kahit na kayo ang nag-apply ng LONO or Letter of No Objection. At nakalagay mismo sa sangguniang resolution na kayo ang aplikante. Tama po ba? Doon sa LONO po, hindi po ako yung aplikante. Ako lang po yung nag-bridge po sa kanila. Ako po nag-introduce po doon sa former mayor po, yung Shi Chun-san po na sinasabi ko po. At Your Honor, pasensya na po, nalala ko na po yung nasabi niyo po na Nancy Gamo. Yung Nancy Gamo po, siya po yung nag-prepare po ng documents ko po dati, pero hindi ko na po alam na paano po sila nag-connect po ni Zunuan. Okay, pero mabuti naman at may naalala na kayo itong si Nancy Gamo dahil ipinakita namin lahat ng mga dokumento ng marami-rami yung mga negosyo na nandyan talaga si Nancy Gamo. At siya po ay nag-representative ng Zun Yuan. And sorry din po Mayor, pero hindi po pwedeng sabihin na hindi kayo yung aplikante para sa Hongsheng bago kayo naging mayor. Dahil nandyan sa mga dokumentong ipinakita na namin, kahit nung naunang hearing, nakalagay pa nga doon sa dokumento ng munisipyo, yung resolution, Representative Alice Guo of Hongsheng. At tama din po ba na yung relationship ng Hongsheng at Baofu ay bilang lessor at lessee lang? Your Honor, doon sa Hongsheng po, hindi po ako naging representative. Wala po ako sit-not-meet po na any documents po. Pinakilala ko lang po sila doon sa former po na mayor. At isang beses po nakapag-translate lang po ako sa kanila. Regarding naman po doon sa Hongsheng and Baofu, yes po, ang naging relationship po nila is lessee and lessor. Okay, bago sa pinagtatakhan ko dyan, well, sinasabi nyo hindi kayo yung representative ng Hongsheng. Pero ang pagkakilala ng dating municipal council sa inyo at nilagay nila sa resolution nilang dokumento ay kayo ang representative ng Hongsheng. Now, ang pinagtatakhan ko po, Mayor, itong sa usapin ng relasyon ng Hongsheng at Baofu. Bakit ang email address na npjimenez0712@yahoo.com na nakalagay na email address sa Certificate of Incorporation ng Hongsheng, ayan, ay siya ring email address sa General Information Sheet ng Zunyuan Technology bilang alternative email at email address ni Nancy Gamo sa Sopaw Bulilits Food at 3 Lin Q Farm. So tuloy, Mayor, you know what this looks like to me? Mukhang lumalabas kayo yung common denominator ng mga operations na to at mukhang posibleng nilukluk kayo na mayor para padulasin ang operations na ito. Your Honor, siguro po better po invite din po natin sila, Nancy Gamo, para malaman din po natin kung paano po naging email address po niya yung sa Zunuan. Your Honor, wala po akong kilalaman sa Zunuan. Tumakbo po ako ng mayor sa aking sariling capacity po, sa tulong po ng kaibigan, pero wala pong any involvement po ng POGO sa aking pagtakbo po ng mayor po sa bayan ko po. Approving authority kayo sa Zunuan, no? Dahil mayor kayo noon. Your Honor, pasensya na po. Nag-apply po si Zunuan po ng LONO po sa konsihal ko po, sa konsihal po ng Bamban. Ngayon po, nakapagbigay po din sila sa amin ng provisional license. That's the only time po na nagbigay po ako ng business permit po sa kanila. Stated po, 2nd, 3rd, and 4th floor po. O yun, 2nd, 3rd, and 4th floor. Nakapagbigay kayo ng mayor's permit para dun sa 3 floors na yon na POGO. Opo, Your Honor. At dahil yun lang din po yung nakalagay din po dun sa provisional license po na nasubmit po nila sa akin. And para sa kaalaman ng lahat, the committee invited Nancy Gamo pero no reply. At kung ganun pa rin hanggang matapos yung hearing ay isasabina na lang ng komite. Meron akong follow-up question sana sa isang sinabi nyo ngayon lamang, Mayor, nalimutan ko lang. Kung maalala ko mamaya ay itatanong ko po. Si Nancy Gamo po ba ay empleyado nyo?
Your Honor, hindi po. So ano pong relasyon niyo kay Nancy Gamo? Ang Nancy Gamo po, sa kanya po ako nagpapatulong po mag-process po ng dokumento po dati. Doon sa mga nakastate po na mga companies po. Alright. Sila po yung kilala po sa pamilya po namin. At siya yung kinikilalang representante ng Zunyuan dito sa ilang mga dokumento. Your Honor, Nakuha tutulong din po ako na hanapin po siya at itatanong ko rin po sa kanya kung paano po nangyari para mag-clear din po yung pangalan ko po sa Zone 1. Okay, salamat para dyan, Mayor. Opo. Madam Chair, if Ngayon, I may. yes, of course, Sen. Jinggoy. May I ask if this committee invited the father of the mayor? Not yet, Sen. Jinggoy. Maybe we can invite him the next hearing, Madam Chair. Will do, Sen. Jinggoy. Salamat po. Mayor, nung nakaraang hearing, ito importante sa amin to at importante sa akin. Pinangako nyo na dadalhin nyo yung inyong latest SALN. Pahingi po nung kopya nun. Nasapit na po, Your Honor. Comsec, pwedeng pahingi po ng kopya. Salamat, Comsec. Salamat, Sen. Jinggoy. Okay, meron din po akong kopya nung inyong December 2022 SALN. Opo. Sorry. Ito ay as of July 2022. Yung latest po ninyo para sa year 2023. Your Honor, andyan na rin po. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, just before the Chair recognizes Sen. Rafi, ang hawak ko ngayon ay 2 kopya nung SALN as of July 1, 2022. Yung pong SALN 2023, Mayor, na pinangako nyo na dadalhin nyo. Pahingi na po ng kopya. Your Honor, andyan po yung copy po. Nasaan? Part po na compliance po. Naka-attach daw po. Comsec? So far, ang nakikita ko po ay, okay, alright. So meron na tayong SALN as of December 31, 2023. Okay, salamat, Mayor. And I also have a copy of your December, sorry, not your December 2022, but your July 2022 SALN. And Madam Chair, pwede makasingit? yes, Sen. Rafi. Kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this? Wala kang partner dito. Sarili mo ito. Ikaw nagmamayar dito. Nakarehisto sa iyo lahat to. Your Honor, yung dump truck po, napenta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... No, Opo. I'm just Opo. asking you. Sa akin po. Sa iyo Opo. to. Binili mo ito, sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo Opo. ito. Yung Okay. Yeah. Kasi dito kasi sa yung income tax as mayor, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. your, Okay. Opo. So, siguro, doon sa business mo, nakadeklara to. So, magkano sweldo mo doon sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR at binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na ma-justify itong malaking amount na sabi mo wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nang galing to? Siyempre, sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na, na pinagkakitaan mo? Meron ba? Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3, makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, Sen. Rafi. This is Actually, a lot of nandito ang money by the BIR. millions. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong ninyo. BIR, meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento pertaining to this na she was able to acquire all these expensive vehicles and of course Yeah. helicopter? Attorney Tibayan, or yes, please. Good morning po. Yes, we can request that, Madam Chair.
If we may lang po, since it's covered under Section 270 of the tax code, may we request from the mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po? So Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po dun sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ang trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, BIR, pwede ba tayo pwede natin makita yung income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya dun sa kanyang embroidery na para magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano-ano pa mga luho or mga helicopters? Attorney Tibayan? Including po yung father niya, yung tax returns ng father niya. Well, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that a factory? Yes po, Your Honor. Anong pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Opo. Okay. Ilan ang empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po dun eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para Yung magput- tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po ang mabinibigay na pera sa iyo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalization, di ba nakapagbigay siya kaya ka nakapagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po, ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then po, binibigyan po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Tapos unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundar ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundar ka ng negosyo, dapat masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But that has to be declared BIR, di ba? So anybody, anything na pera na pumasok sa iyo at yung perang yon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan? Attorney? Yes po, basta may income po na re-receive, no? Even if at the end of the day, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, ano yung negosyo with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Go ahead. Ano negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may Magkano embroidery din kinikita po. niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo ng tatay mo? Sino mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin Magkano ng pera. binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Gaano kadalas Depende yung po. 500,000? Gaano kadalas yung sa million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam, pero hindi po siya in a regular basis po. Gaano kadalas yung magbigay? Since 14 years old ka? Opo, Bibigyan since siya 14 ng- years old po ako. Negosyante ka na no 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, 1 milyon, saan mo nilalagay ang pera? Sa farm po. In fact nga po, kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro mga 1 linggo lang po. Sigurado kong babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas po. Okay, Mayor, meron lang ako tatanong. Sana sagutin mo ang Opo. buong katotohanan. Sino nag-operate o nagmamanage ng Pogo before you became Mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Shi Chun Chan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, nagmamanage ng
Pogo operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala kang relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nililink po sa akin pero wala pong partner, wala pong... Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what? Or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usapan. No, because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the Pogo operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yun totoo. Mayor din, kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag idadivulge ko, siyempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po, hindi nilink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan, hindi po Sino totoo. ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako Ikaw ng totoo. nagsasabi, kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng At pogi Pangasinan. po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko na makilala eh. Yung po nagkwento po As sa inyo. Sen Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Opo. Madam Sorry Chair. po. And Sen Jinggoy, I think Sen Rafi would like to interject. So Wait you will lang, allow please, Sen One Rafi. second. Senjigo, kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter really. Because- ang ginagawa lang din sa Senjigo is establishing yung connection. Lumawak yung connection mo kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na opisyal. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na opisyal sa executive nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. You sure? Opo, sure po. Okay. Thank you, Sen Rafi. Thank you. Sen Jinggoy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, sabihin mo na rito sa committee. Your Honor, Kaya ako binibring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon kayo, so be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka doon sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po ay isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung May Pogo, Pogo rin. yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya nga, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala po akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing di mo kilala yung nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, honestly po, bago po nangyari to, masamay loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Partner ng tatay mo? Opo.
Okay, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Pero marami kang dump truck. Nasa Yan. pangalan mo lahat. Yung dump truck po, opo, nabenta ko na rin po yung dump truck. Okay, paano ka nagkaroon ng helicopter? Magkano yung binigay ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng 2 years po minigay sa akin ng tatay ko po yung kalahati po nung pangbayad po ng helicopter. Kalahati? Opo. Kasi nakalagay dito 60 million pesos. Your Honor, nabili po siya less than $1 million po. Yung dollar po nung time po na nabili po is kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2019 po yata. Kanino nyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air. Opo. Kay Archie po. Ang kausap ko po si Sir Rene. Rene... Sia. Opo, Rene siya po. Sia. Opo, siya. Patay opo. na. Namatay na. Ay. Anyway, bakit Pogo yung napili mong negosyo? Your Honor, wala po Mas akong nanggaling kayo sa piggery at farming business? Your Sino Honor, nag-udyok sa'yo na magpatayo ng Pogo doon? Your Honor, wala po akong Pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Wala kang negosyo Pogo? Wala po akong Sino negosyong Pogo. nagmamanage? Bakit mo pinayagan magkaroon ng Pogo doon sa property mo? Your Honor, nag-umpisa po kami, yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in-invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala po akong Pogo na business po at hindi rin po ako nagmamanage po ng Pogo. At license po yung Pogo na andun po sa Bamban. Ang sa akin lang po is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, doon sa interview mo kay Miss Karen Davila, na pinalabas lang ng Lunes, sinabi mo na bumili ka you bought the Baofu land in Bamban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your So that Honor. was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. But how much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Ang usapan po namin dyan ay sa akin po yung majority po ng share. At Saan mo kinuha yung pambayad ng lupa? Yun ang yung tinatanong. pangbayad po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment? Pagkano Opo, installment po, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo? Your Honor, ito double check ko po. Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Meron po akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon, hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Mga 190 po siguro. 190 million. So tinatanong sa'yo ni Senator Risa, ni Madam Chair kanina, kung sino yung mga Board of Incorporators mo dito sa Baofu. At halos lahat ay may mga criminal records. At sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, dun sa Zhang Ziyang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Dun sa naman po dalawa, nakita ko po dun sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Baoying? Lin Baoying, yan po yung nakita ko po kahapon po na isa po siyang incorporator po ng Baofu at nung after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Si Lin Baoying, tsaka yung isa pa po na lalaki, hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan si Zhang Ziyang. Kasi she's the only woman accused in the $2.8 billion money laundering case. Ito. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Baofu, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan is Zhang Ziyang. Sino yun sino ulit? Zhang Ziyang. O ano siya? Board of Incorporators din? Opo, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. So hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Lin Baoying, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Meron pong 3 foreign po. Walang Pilipino? Meron pa po isang Filipino. Sino?
Rachel Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Baofu po ay sa akin po yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng Board of Incorporators? Bago po, incorporator po ako at after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang, Mag-divest po, 2021 po. nung nag-mayor ka? Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala pa akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibebenta ko na lang po yung percentage po ng share po na hawak ko po. Alright, Madam Chair, since the majority of the senators is meeting today, I will just reserve my right to question the next hearing. Certainly, Sen. Jinggoy, at Thank you, salamat Madam po. Chair. Opo. Maraming salamat. Bago ko rin balikan yung maraming tanong ko sa tatlong salen nyo, Mayor. Gusto ko lang tanong ng ilang mga tanong kay Chair Garcia ng COMELEC. Oo, dahil kailangan nilang umalis ng mas maaga dahil meron po silang unbank. Muli, Chair Garcia, salamat sa pagdalo nyo. I just have a few questions for the COMELEC regarding yung subject ng investigation ng komite sa ngayon. So, thank you also for submitting the requested documents to the committee.